Rally na nang ganap sa Maynila. Salita na yung kapatid ng ating Pangulong Marcos Jr. na si Amy Marcos. Sabi ang kanyang mga binitawang salita patungkol sa kanyang kapatid. So, talagang may katotohanan talaga ang ano na to, dahil siyempre kahit ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isa sa nagsalita din tungkol sa katauhan ng ating kasalukuyang Pangulong Marcos Jr. May drug addict tayo na presidente. Yan. Ako, Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako kampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita. So itong ano na to, itong pangyayari na ito ay parang rally din to noon na kung saan ay nagsalita nga ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ngayon ito namang si Bongit, gusto kong malaman mo na hindi kita sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak. Kamuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. grabe, no? Oh, di ba? Kapatid mismo niya yan. Tingnan nyo. At matindi itong nangyayari sa bayan natin. Biro mo, kadugo mo, ginaganito ka na. Anong mapapala ng isang Amy Marcos kung magsasalita siya ng ganito sa harap ng mga kababayan natin? So para iboto siya sa sunod na eleksyon. Lagi naman siyang pasok kapag eleksyon ang ano niya, baka malaglag na siya. Pero dahil lang ba talaga sa ganung ano, kailangan mong ilaglag ang iyong kapatid, di ba? Hindi natin alam kung ano ang hidden agenda rito ni Senador Amy Marcos. Kung bakit siya talagang idinidiin niya na talagang isa ring adik ang kanyang kapatid o itong ating Pangulong kasalukuyan ngayon na si Ferdinand Marcos Jr. Na ayon nga sa kanya noong araw pa alam na niya na isa itong adik. So kung totoo man na talagang adik ang kanyang kapatid, kaya diba ang magkakapatid nagtutulungan, nagdidepensahan o kailangan proteksyonan mo ang iyong kapatid. Pero sa nangyayaring ito, nawala yung ganun dahil may interest na pumapasok. Hindi talaga maubos isipin Pero alam ko na sa panahon ngayon, maraming magkakapatid ang hindi nagkakasundo at nag-aaway-away. Karamihan madalas yan sa mga minamana o mga property, lalo na kung marami silang paghahatian. Ayaw magpalamang isa, kaya nagkakaroon ng hidwaan ng magkakapatid. Pero pangit, diba? Pangit tingnan. Hindi pero ang kasi natin, hindi natin hawak ang isip ng bawat isa So
tingnan natin kung ano ang susunod pang mangyayari. At sa ngayon ay ito na talagang dinidikdik na maging si Amy Marcos ang kanyang kapatid. So ibig sabihin yung mga akusasyon sa ating Pangulo hinggil sa korupsyon ay talagang may posibilidad nga na totoo, o sa kabila na siya mismo ang nagbukas para imbestigahan itong mga nangyayaring korupsyon sa loob ng kanyang pamumuno, lalo na itong nangyayari ngayon sa DPWH at itong mga proyekto natin sa flood control na talagang bilyonis yung korupsyon na nangyayari dito. Matindi talaga ang nangyayari sa ating bayan. Bakit ang ang tanong dito kung bakit hindi man lang sila nag-react noong tumatakbo itong ating Pangulo. Maging si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nag-react na lang ito nung huli na nakaupo na si Bongbong Marcos Alam pala nila na isang adik si PBBM. Bakit nila hinayaang tumakbo ito nung 2022 election? Dapat nung nangangampanya pa lang ito talagang inaano nila, sinaway na nila ito na wag ka nang tumakbo diyan, di ba? Pero sinuportahan ito ni ni Amy. Siya, alam ko sinusuportahan niya ito. Si PRRD, hindi siya nagpakita ng suporta, pero hinayaan lang niya. Dahil kakampi nito yung kanyang anak na si Vice Presidente Sara Duterte. Matindi talaga ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Pero itong mga nangyayari na ito, hindi ito magbibigay ng magandang halimbawa sa mga mata ng ating mga kabataan. Sa totoo lang, anong mapupulot na aral ng mga kabataan ngayon sa ganitong nangyayari sa mga leader ng ating gobyerno? Hindi ko maubos isipin kung ano ang nais niya. Siguro ako kung sa akin mangyari yung ganito, siguro para sa akin, siguro baka mananahimik na lang ako kahit sabihin. Kahit alam ko na isang adik yung kapatid ko, puprotektahan ko pa rin ang kapatid ko Pero sabagay, sabi ko nga kanina, iba-iba ang isip ng tao. So, maaaring patapusin ko na lang ang kanyang termino at tama na, hindi na siya pwedeng tumakbo ulit o hindi ko na siya susuportahan na tumakbo pang muli. So ito ay nangyari ito sa rally na nangyayari sa Maynila. Kayo na po ang magbigay na lang kayo ng inyong mga komento o pahayag kung ano masasabi nyo sa nangyayari na ito ngayon sa ating bansa, na itong magkapatid mismo ngayon nagkakaroon ng hindi maayos na pakikitungo dahil sa mga nangyayaring anomalya o korupsyon sa ating bayan. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, kung nais nyo pong maging bahagi nito at mapanood yung mga in-upload nating video, pindutin lang ang subscription button at maging ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga video na in-upload natin. Maraming salamat po muli sa inyong panonood. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.